First kiss, first lesson. Okay lang na palayain mo na ang sarili mo hanggang sa kaya mo nang ibalik ito. Ang gabi ng aking unang tunay na halik ay ang gabi rin ng pinakamalalang away naranasan ko sa aking ina, na kay John Glass lang ang aking pagtingin magpakailanman. At bigla ko siyang namataan sa party na sa wakas, ako at ang kaibigang si Lara ay naglakas ng loob upang dumalo. Ang lalaki nagpa-party ay nakatira sa isang simpleng bahay sa isang nakakatuwang matarik na burol sa San Francisco. Ang liwanag mula sa kusina at isang ilaw ng kalye sa bloke ay tumama sa maliit na hardin sa likod bahay na hindi pa nakakarating sa sulok kung saan nakatayo si John. Sa isang kumpol ng mga tao, isinuot ko ang aking paboritong pink na kamiseta at Levi's with patches na tinahi ko sa tuhod. Hinaplos ni Lara ang buhok ko at sinabing, ngumiti ako at tinulak ako palabas ng pinto ng kusina at papunta sa hardin. Sa mga sumunod na oras ay di ko na mamalayang nag-uusap na kami ni John. Tapos kami lang ang tao sa hardin at sabay kaming umalis ng party na magkahawak ang aming mga kamay paakyat sa matarik na kalye. Nang di namamalaya ng oras, ay naghalikan kami at pakiramdam ko na ako ang pinakamasayang nabubuhay sa katawan ng ibang tao. Napakasaya ko. Ilang bloke lang ang party mula sa aking paaralan, kaya alam ko ang mga kalyeng dinadaanan namin, pati na rin ang pagkakakilala ko sa mga kalye sa aking sariling kapitbahay. Pero habang hawak ko ang kamay ni John, naglalakad kami at huminto. Naghahalikan, parang nakita ko ang mga bahay at puno at mundo sa unang pagkakataon. Sa paraang naramdaman ko na parang unang beses ko palang nakita si John. Gaya ng dati, siya lang ang lalaking ito. Isang napakabait na lalaki na may kamangha-manghang maputlang asul na mga mata na tumulong sa akin sa aking takdang aralin sa calculus at naglalaro ng soccer na para bang ipinanganak siyang may mga cleat sa kanyang mga paa. Ngunit ngayon heto siya at pumitas sa akin ng isang bulaklak mula sa isang puno sa harap ng bakuran ng bahay ng ibang tao. Lumiko kami sa malapit na park at umupo sa swings at tumingin sa mga bituin. Siyempre, nawalan ako ng malay sa oras habang nalilipod kami at nang sa wakas ay inihatid na ako ni John sa aming bahay. Ang langit ay nagsimula ng maging mapusyaw na asul at rosas sa pagpupukhang liwayway. Ang aking susi ay hindi pa lusang maipasok sa lock ng pinto na hilain pagbukas ng aking ina ang pinto at sinabi sa galit na mahinang boses, "Nasaan siya?" At sa mga oras na iyon, ako'y nagpatay mali siya. Ang bawat salita ay pantay na tinimbang, pantay na mabigat. Nasaan siya? Nakatayo ako nang nakayuko sa lamig ng tagsibol ng madaling araw. Papasok na sana ako sa aking silid, ngunit pinigilan ako ng aking ina. Ayaw ko na sana ng kahit anong sermon ang marinig mula sa kanya, ngunit wala akong magawa kundi magpanggap na nakikinig. Sinubukan kong magkunwaring walang alam. "Sinong sinasabi mo, ma?" Ngunit nakatayo lang siya roon, nakaharang sa pintuan at nakahawak ang mga kamay sa kanyang balakang. Nababalot ang mukha sa galit at sinabing, "Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan? Napaka-irresponsable mo at sobrang disappointed ako sa'yo." Pagkatapos noong araw na iyon, sinabi sa akin ni Lara na nagpanik ang aking ina at tinawagan siya sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Walang idea si Lara kung saan ako pumunta pagkatapos kong umalis sa party. Ngunit sinubukan niyang pagtakpan ako sa pagsasabing sigurado siyang ayos lang ako. Tapos kasama ko lang si John. Pero mas lalo itong nakadagdag sa pag-aalala ng aking ina. "John? Sino si John?" At pagdating ko sa bahay, ang pag-aalala at pagkapagod at pag-ikot ng imahinasyon niya kasama ang kanyang pagod at kaginhawaan, naligtas akong nakauwi. Hindi na gumagala sa kalye sa kalagitnaan ng gabi kasama ang isang lalaking di kilala. Sa wakas ay kumulo siya at sumabog sa galit sa akin. Sa sobrang gulat ko sa kanyang malupit na reaksyon,
Hindi ba dapat siya ay masaya na ako ay talagang ligtas at hindi kailanman makayanan ang kahihiyan ng hindi kailanman humalik na isang lalaki? At yan, napasigaw ako pabalik sa kanya at pagkatapos niya akong papasukin mula sa pagkakayuko, sinarado ko ang aking pinto at ibinagsak ang aking sarili sa aking kama at umiyak na umiyak sa malaking kawalang katarungan. At yan ang aking buhay. Kinaumagahan sa almusal, halos hindi ako makakain. Hindi na galit ang nanay ko. Sabi lang niya sa akin na hindi ako makakapunta sa citywide dance na inaabangan ko ng ilang buwan. Kaya hindi na rin ako nagpumilit pa. Tumayo na lang ako sa mesa at pumunta sa kwarto ko at tinawagan si Lara para magplano na sunduin niya ako para sa sayaw ng 7 p.m. noong Biyernes. Wala akong pakialam sa sinabi ni Mama. Pupunta pa rin ako. Ang linggo ay lumipas na ganap na kaaya-aya. Pumasok ako sa paaralan, tumakbo ako pa uwi sa tamang oras upang makita ang days of our lives. Nagpanggap ako na abala na nag-aaral. Ang aking ina ay late umuwi mula sa trabaho. Kumain kami ng spaghetti at salad at tahimik akong naglinis ng mesa nang hindi niya inuutos. Nang sumabit ang Biyernes ng gabi, kinuha ko ang aking formal na damit at ang aking mga paboritong takong at ang aking medyas at inilagay ang mga ito sa isang bag. Pagkatapos, sa sandaling ang mga headlight mula sa kotse ni Lara ay tumama sa aking bintana habang siya ay naghihintay sa driveway. Lumusot ako sa harap ng pinto at marahang hinila ito sa likod ko. Hindi sumipot si Jen sa sayaw, pero may iba pang cute na lalaki. At kinausap ako ng iilan at pinuri ako sa aking purple na silk dress at sa aking purple na kumikinang na sapatos at sinigurado kong tumabi kay Lara na mukhang nakamanghang sa suot niyang backless na pula at maiksi. Ngunit ako ay labis na nakaramdam ng pagkakasala dahil sa paglabas ko ng sama ng loob sa aking ina na hindi ko kaya magkaroon ng oras sa aking buhay tulad ng inaasahan ko. Pagkatapos, natakot akong umuwi at harapin ang galit ng aking ina. Kaya tinahak na lang namin ni Lara ang madilim na mga kalye ng San Francisco nang walang patutunguhan habang nakikinig sa di masyadong malakas na radyo. At nauwi sa pagkain ng bahagyang lipas na muffins sa Dunkin Donuts kasama ang dalawang mga pagod na pulis na nakatingin sa amin na para kami mga baliw na mga responsable na kabataan dahil sa hindi pag-uwi sa tahanan sa ganoong kalalim na oras. Sa wakas ay umuwi ako at kumapang sa ilalim ng kumot. At nang kinabukasan, ang aking ina ay mukhang galit at hindi talaga ako kinakausap. Sa totoo lang, hindi pa niya talaga ako kinakausap simula ng malalang away namin. Sa palagay ko ay hindi niya alam kung ano ang ginagawa ko. Kaya pinakausap niya ako sa telepono upang kausapin ang aking ama na nakatira sa Los Angeles noong panahong iyon. Tanong lang niya, bakit hindi mo siya kinausap tungkol dito? Tanungin mo siya ulit kung pwede kang sumayaw. Sabihin mo sa kanya, malilate ka ng uwi. Tumawag ka kapag alam mong lalabas ka kasama si John. Sa madaling salita, bakit hindi mo na lang naisip ang iyong ginagawa at napagtanto ng iyong mga aksyon at nakaapekto sa ibang tao, lalo na sa iyong ina, sabi ng aking ama. Naisip ko na tama naman ang aking ama sa kanyang mga sinabi at gusto kong sabihin sa kanya na kakausapin ko ang aking ina patungkol dito pagkatapos ay ibinaba ko na ang telepono. Nakipag-usap ako sa aking ina pagkatapos kong ibinaba ang aking telepono. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng aking ama, ngunit hindi ko ginawa at ang sitwasyon ay mas lumala pa. Ang sunod na pagkakataon na nakita ko si Jan sa labas ng paaralan ay nang pumasok ako sa isang party at siya ring oras na makita siyang pumasok sa isang kwarto kasama ang ibang babae. Ang kanyang pangalan ay Michelle at siya ay 1 taon na mas bata sa akin. Kilala sa mga kalalakihan na gumagawa ng mas kakaibang bagay maliban sa halik lang. Nakatayo doon sa gitna sa sala ng isang estranghero kung saan nagsasayaw ang mga tao. Nagsimula akong umiyak sa bugso ng katapangan
Sinubukan ni Lara buksan ang pinto ng silid na kinaroroonan nila John at Michelle. Istorbohin ko sila. Mahihiya sila at lalabas. Pangako niya. Pero nakalak ang pinto. Nawala ko siya. Hindi siya kailanman naging akin. Habang nakaupo ako sa isang kwarto at umiiyak, at naisip ko, ano ang ginawa nilang dalawa? Pumasok ang mga babae mula sa party at umupo sa tabi ko. At sinabihan ako ng mga bastos na, "Men are jerks." Jokes! Isang lalaki ang humiling sa isang genie na gawin siyang 1,000,000,000 beses na matalino kaya sa sinumang tao sa mundo. Ginawa siya ng genie bilang isang babae. Sa wakas, sa tagal ng aking paghihintay, lumabas si John mula sa nakakandadong kwarto. Hinarap ko siya sa pamamagitan ng isang konfrontasyon sa likod bahay at nagsabihan ko siya na mag-sorry sa harapan ko. Nakinig ako sa sinabi niya na ayaw niya ng kasintahan at may problema sa commitment. At nakinig ako sa litanya ng mga salita niya na lumalabas sa kanyang bibig. Ang diborsyo ng kanyang mga magulang, ang pagkamatay ng kanyang aso, ang hirap ng klase niya sa chemistry, nakatira sa anino ng kanyang kuya. Lahat ng dahilan niya para patawarin ang sarili niya sa pananakit sa akin. Lahat ng sinasabi niya ay tila medyo walang koneksyon sa amin upang sabihin ang totoo. Sa katunayan, ang kanyang inalok ay hindi isang paghingi ng tawad sa lahat. At hindi ito na pagkaginahawa sa akin. Dahil wala talagang magagawa, bagamat dapat kong aminin, hindi ako nalungkot. Sa susunod na linggo sa paaralan nang ang lahat ng mga babae ay hindi pinapansin si John dahil alam nila ang lahat ng nangyari. At handa akong makinig na kausapin ako ng kanyang pinsan sa isang silid para sabihin na sa tingin niya ako ay masyadong cool para sa kanya. Kaya't ang mga bagay kay John ay malinaw na hindi natapos ng perpekto o kahit saan malapit sa kung paano ko gusto. Ngunit hindi bababa sa sinusubukan kong ayusin ang mga bagay sa kanya at bigyan siya ng pagkakataon na mapakinggan ang panig ng kanyang istorya. Nakakakonsensya na kinukorner ko si John na siyang nagtaksil sa akin upang pakinggan ang kanyang panig sa isang pagkakataon na hindi ko kailanman ibinigay sa aking ina. Aasahan ko bang mauunawaan niya kung ano ang nakataya para sa akin sa pagpalagi sa labas ng gabing iyon? Sa pagpunta sa sayaw, may utang siya sa akin at may utang rin ako sa kanyang pag-uusap. Ngunit ang ibig sabihin noon ay kailangan nating ipahayag kung ano ang gusto natin. Kailangan nating harapin ang mga pangangailangan ng iba. At noong mga panahong iyon, naisip ko na hindi ko kayang harapin. Ang pag-uusap ay hindi naging maayos. Ang pag-uusap ay isang kagalit-galit sa akin. Ang isang tunay na pag-uusap ay nagbabago sa mga taong meron nito. Ito ay tungkol sa pagpapalitan ng mga ideya, pagsasaalang-alang sa iba ng mga opinyon, paglilipat ng mga posisyon. Kaya naman napakahirap ng pag-uusap. Ipagsapalaran mo baguhin ang iyong sarili. Umamin na mali ka. Nauunawaan ang pananaw ng ibang tao. Ang aking ina at ako ay natakot na magkaroon ng isang matapat na pag-uusap dahil pagkatapos ay aamin niya na ang kanyang anak na babae ay hindi na isang sanggol. Sapat ang gulang upang humalik sa isang lalaki. Gustong humalik sa mga lalaki at aaminin kong nagkamali ako na hindi tumawag, na mas madaling araw na ako uuwi kaysa sa dati. Na kahit gusto kong humalik sa mga lalaki, kailangan ko pa rin ang aking ina. Minsan nagre-reply sa isip ko ang buong kwento na parang pelikula at alam ko na kung ano ang gagawin. Sa labas ng swing set, mahinahon kong sinabi kay John kung gaano ako nasaktan, kung ano ang nararamdaman ko, na niligaw at pinagtaksilan niya ako. At naikinakakalungkot ko ang lahat ng mga bagay na pagdaanan niya sa kanyang buhay. Ngunit ito ay talagang hindi dahilan para sa mga bagay na ginawa niya. At sa halip na tumahimik, sa almusal, sinabi ko sa aking ina kung gaano ako nagsisisi na pinag-alala ko siya. Ngunit sinasabi ko rin sa kanya kung bakit ko gustong-gusto si John. Inilarawan ko kung paano siya umupo sa tabi ko sa klase ng kasaysayan at sumandal at nagdoodle sa gilid ng aking notebook. At kung paano ang kanyang sapatos ay laging yuki at ang kanyang mga medyas ay halos hindi magkatugma. Ang aking ina at ako ay nagtawanan. Ibig kong sabihin,
Ano ang hindi makakatunaw sa puso ni nanay kapag sinabi mo sa kanya ang tungkol sa isang lalaki na nagligtas sa iyo ng upuan sa klase at kumaway habang tumatakbo ng soccer team ng mga lalaki sa tabi ng practice field? At bagong pelikulang pinapakinggan ko ang panig ng kwento ng aking ina at sinisikap kong magkita ang sitwasyon mula sa kanyang pananaw. Hindi rin naman ako basta-basta na lang papayag sa lahat ng sinasabi niya sa akin. Kapag sinabi niya na hindi ako makakapunta sa sayaw, magpupumilit pa rin ako, magtatanong ng paulit-ulit. Pag-iisipan kung bakit sinabi niyang hindi ako makakapunta. Suriin muli ang sitwasyon gamit ng aking bagong pag-unawa sa kung saan siya nanggaling. Baguhin ang aking diskarte at magtanong muli. Nang lumabas sa pag-uusap namin, sa tingin niya ay hindi ako karapat-dapat na lumabas dahil bihira akong tumulong sa bahay. Kaya gumawa ako ng karagdagang gawain at nagtanong muli. Mag-uuwi ng A sa isang mahirap na test sa paaralan at magtanong muli. Ang gusto ko talaga sa bandang huli ay hindi si John partikular. Pero ang uri ng bahay kung saan posible, kung saan hindi magugulat ang nanay ko kapag nalaman niyang lumagpas ako sa curfew, kung saan kaya ko lumabas kasama ang mga lalaki nang hindi nagdudulot ng malaking problema. At gusto ng nanay ko sa huli ay hindi isang aliping anak na bulag na sinusunod ang bawat alituntunin niya, kundi isang anak na maaasahan niya at mapagkakatiwalaan at hindi magpupuyat sa kalahating gabi na nag-aalala. At ang alam ko ngayon ay ito, kung ginawa namin ng nanay ko ang mga simpleng bagay na iyon, pag-uusap, pakikipag-ayos, pagkompromiso, hanggang sa napagkasunduan namin ang isang hanay ng mga pribilehiyo, kung gayon pareho kaming nakakuha ng isang bagay na gusto naming dalawa.